Guys, good morning, magandang araw sa inyo. Nandito kami ngayon sa may Merritt, British Columbia. At ito ang unang araw na pagdadrive ni Kuya Rap dito sa may British Columbia. Kasi nag-drive na siya sa British Columbia, pero doon siya sa kabilang highway, sa Highway 16. Ayun yung Highway 16, nasa baba lang ng mga bundok. Banayad lang yung mga kalsada doon. Hindi katulad dito, puro ahon lusong. Hindi siya nakapag-drive mula doon sa pagpasok sa Alberta, dito sa may Alberta pa British Columbia, dahil oras ko na yun eh. Ngayon, oras na nag-iarap, nandito kami sa Merritt, dito kami nagpalit. Papunta siya mag-drive dun sa one of the dangerous highway ng British Columbia, sa Zopkios kung tawagin, Coquihalla Highway, yun. Basic Ngayon, dangerous sign. Ngayon, naakit si Kuya. Isa rin to sa pinakamataas, kasi dito kami sa baba ng Merritt. Isa rin to sa pinakamataas na ahonin, paakyat papuntang Coquihalla Highway sa Zopkios. And tingnan natin kung kakayanin ba ni Kuya, pero kayang-kaya to. Pero ready na? Maya-maya ituturo ko kay Kuya kung paano ba yung gear ng baba dun sa may Zopkios sa Coquihalla Highway gamit ang manual transmission, dahil magwi-winter na. October 1, October 31 baka mag-snow na. Ngayon October, sa buong October may mga time na nag-i-snow na, dahil yung mga bundok may mga yellow na rin, may mga snow na rin. And yun, ituturo ko para pag bumalik kami dito ng winter time, makakatulog na ako. May mga ibang part na ng British Columbia na may brake check, tinuro ko na sa kanya kung paano kung saan mag-slow down, saan pwede magmabilis ng takbo. Yon, may mga pintuan ko pala. Di ba na isara? Yon, may mga part ng lusungan na tinuro ko kung saan ba yung tamang slow down, tamang pagbilis, pagbitaw ng speed, saang part. Yon, mga naibahagi ko ikiharap. Then ito, siya actual na magdadrive na. Ituturo ko sa inyo yung tamang gear ng pagbaba ng Zopkios at saan yung tamang pagbitaw ng speed. Ayan, nakita natin mamaya. Dumiretso no? Ayaw kasi mag-signal light na maaga delay yun no? Puro delay mag-signal light ng mga loko no? Ayun, isa di nag-signal. Ayun, dumiretso. Loko no? Ayun, dumiretso. Ayun, lalabas kami na highway, din nakakit kami doon sa ibabaw, sa gilid ng bundok na yun. Mataas din yan, go. Doon, salamat sa truck. Ayan, salamat dun sa truck. Biluhan mo to. Okay, belo mo kasi mataas yan eh. Ayan, iikot tayo doon. Gaganon tayo, tas pahon. Ayan, salamat dun sa truck. Nagbigay. Ilaw-ilawan mo ng likod ng... Ayan. Ayan, mataas to eh. Bali, hindi ka na makakakyat doon. Ayun o. Kung nakikita nyo, kung hindi yung kita kasi maliit yung GoPro nandun sa gilid ng bundok na yun, mataas yun. Parang yan, saan yung daliri ko. Yan, nandun yung mga truck, paahon. Then, kapag pababa naman, ay grabe, ang delikado yan, lalo na pag winter. Babagsak dyan, pababa. Yan. Dito. Yes, yun. Salamat sa truck driver dahil pinagbigyan niya kami, dahil hindi kami makalusot dun sa intersection na yun eh. Dahil sa kanina pa yung nakikita, dahil niya sa daming sasakyan. Hello, nakita mo? May unting snow. Ayan mo, may snow. Mukhang galing ata sa bundok yun. Yan o, dahil ang pangit ng weather natin. Yung pahon to, mataas to.
Kaya doon pa lang, bago bumaba ng merit, kailangan nakabuelo ka. Ayan, yan. Kasi yan na, start ng bagal, i-hazard ka na. Bumabagal na yan. Mukha lang, kung titignan, mukha lang straight, pero paahon. Diyan yung truck, bumabagal na. Bumabagal na kanina, 105, 106 kaya harap. Pero ngayon, 85 na. Nasa 18 na. Mukha lang ba na yun, pero paahon yan. Ang karga nga pala namin, umaabot ng 86,500 pounds. Ang total niya nasa 39,000. Tapos kung ito to 39,000 kg ang total. Bali kapag sinama yung bigat ng trailer pati truck, umaabot siya ng 60,000 tons. 60 tons. Bali 60,000 kg ang total ng truck and kasama yung load. Ngayon paahon kami dito. And sobrang bigat nun. Kami ang isa sa pinakamabigat ng maahon ngayon dito dahil wala namang mga oversized load kaming kasabayan. Puro single trailer ng kasabayan namin. Kaya ang dami mga sasakyan ngayon dito, mga turista yan, yung mga yan. Dahil matatapos na yung summer, kaya sinusulit na nila, lumalamig na rin yung panahon. Ayan o, nandito pala kami sa baba. Ay, kita nyo, sa baba pa lang kami, pero ang takbo ni Arab 60 km/h na lang. Pababa pa ng pababa. O, pababa pa ng pababa. Aris na gete yun ah. Ayan, isa dito yung kalsada dito. Isa rin yan sa delikadong kalsada, 97C. Tapos yung dito, yung 97 dito galing, delikado rin yung 97 dito. Ayan, pahon na to. Nasa baba pa lang kami. Ayan. Sa baba pa lang kami, hindi na kami makaahon, no? Ito ang pinaka-boring na kapag yung nakakapagod kapag yung gamit mo manual transmission, lalo na pagpahon at lalo na dito sa British Columbia. Nakaka-boring, nakakapagod ba na yung cambio, hindi katulad kapag yung automatic. Dahil umakit ako dito ng automatic, napaka less stress, wala kang iniisip. Chill ka lang, takbo-takbo ka lang. Kasi sa manual transmission, lahat ng built train na kumakarga ng 60 tons, nag-chain na dito pa lang. Marami dito, nag-chain dito, ito mismo. Ang dami nag-chain. Puro B-train dahil nga pag manual transmission, pag dumulas na, hindi mo na siya mahabol. Hindi katulad ng automatic transmission na automatic siya nag-change gear. Lipat ka dito. Automatic siya nag-change gear. Bali kahit dumulas siya ng dumulas, mag-change gear siya ng mag-change gear automatic. Hindi mo na kailangan mag-cambio kasi ito, pag dumulas to, yung manual transmission, automatic siya na stop ball ka talaga kasi delay na, madidelay ka ng todo. Hindi katulad ng manual transmission, automatic transmission, hindi siya nadidelay. Kaya masarap umahon dito pero wala tayong gagawa, manual transmission tayo. Kung sinasabi nila, ang automatic transmission para sa mga hindi lalaki, okay lang yun, at least wala isipin. Hindi ka hirap. Dahil yung truck driver, kaya yan, kahit anong i-drive niya, kaya yan. Nakadepende na lang kung ano mas mapapadali sa buhay mo. Less stress, tulad sa amin, yung kami nagsisecure, kami ang nag-iisip kung paano ilo-load to, kami ang nag-iisip kung paano saan kami dadaan, hindi katulad sa iba na may mga helper. Ito, kami lahat, kami ang driver, kami ang pahinante, kaya mas pinipili namin yung automatic para less stress. Pero okay na rin to, naka-manual, para mahasa yung pagiging manual, lalo na yung kay Kiarap dahil ang hawak naman niya hindi naman international no? Ito international. Ngayon baon na tayo. Yan, mataas pa yan pag ganon. Babagal pa yan ni Kiarap. Okay guys, kita tayo sa British Columbia. Okay naman yung mga gear ni Kiarap. Bali kapag ganyan, di ba ganyan, umangat. Huwag ka na mag-change gear kasi ang mangyayari, pag nag-change gear ka, magda-down gear ka ulit. Lalo na kapag winter time, ang gawin mo, i-control mo na lang yung accelerator mo na mag-maintain siya dyan sa 15. Kunyari, umangat siya, di bawasan mo yung accelerator mo. Ngayon, pag bumawas, parang ganyan, no? Kung winter time, para hindi ka dudulas, hindi mo gagalitin yung makina. Parang ano lang, chill lang. Kahit kaya siyang iangat yung gear, huwag mo na iangat. Kasi pag inangat mo, may chance kang dumulas kasi pag inangat mo, babagal ulit yung truck, magbabawas ka ulit. Mas maganda i-maintain mo na lang siya ng 15.
Hindi siya bababa, hindi siya aangat ng todo, maintain lang siya. Yan ang mas magandang technique sa winter time pahon. Yan. So yun guys, ganun ang ginagawa ko. And sa experience ko, never pa naman ako nag-chain dito sa British Columbia ng buong 6 months winter. Ayun. Ay, so yun, tingnan naman natin yung bababa doon sa sa Coquihalla Highway sa Zobquios, doon sa huling brake check. Doon tayo ngayon, ituturo naman natin gigarap yung palusong at yung kung kailan siya pwedeng bumilis at kung kailan siya uli magbabagal bago doon sa pinaka bottom ng bundok na yon. Okay guys, let's go. Ito, palusong na tayo niyan. Bali, kailangan banayad lang yung mga yung manubela mo sa pagligo. Pwede kang magbitaw ng speed dito. Yan. Dahil lulusong to, tas ahon yun doon na ahon. Iga-glide mo lang siya ng pa-curve kasi medyo sharp yan, pero kayang-kaya naman. Banayad naman. Then, pagka-curve dyan, bibitawan mo ulit, ahon yan pag ganun. Yan. Bali, dinuturo ko harap yung mga spot kung saan ba yung tamang pagbitaw at tamang pag-slow down. Yan, yan. Sakto. Yan, sige, ano mo na, ibitaw mo na. Sige, apakan mo. Bali basta yung mga pa-curve. Sa winter lang yan ha. Sa summer lang natin gagawin yan. Bali para lang makabisado ni Kiarap, mapil niya yung bilis ng truck. Yung ganon, yung kahit tumatakbo ng 110, 120 lumulusong, mapipil niya. Bali magagamay niya. Anong tawag doon? Ito yung connection ng truck. Yung connection ng truck tapos sa sarili niya, makukuha niya. Parang magkakaroon sila ng connection. Boom! Chemistry. Yan. Kailangan maano niya, maging komportable siya dun sa truck. Yan. Sige, medyo paahon na yan. Yan, ganyan lang. Ayan. Ayan, paahon tayo ng kaunti. Yan. Banayad na kasi dito eh. Banayad yan eh. Ayan, nasa taas, nasa kalagitan pala tayo ng mga bundok guys. Yan o. Yun o. Medyo pangit lang ang ulap kasi winter time na, umuulan na anytime at mag-i-snow na yan. Lumamig lang ng kaunti pa. Snow na ang kasunod niyan. 20 degrees Celsius. 20 degree lang eh. Kagabi, lamig yun, no? Parang feeling ko ang lamig kagabi. Tapos ngayon, uminit na naman. First time kasi dumating dito ni Kiarap sa British Columbia at nag-drive dito sa Highway 1 na to. And hindi pa niya kabisado. Hindi pa siya familiarized dito sa lugar na to, kaya ginagate ko pa siya. Para sa susunod, wala na ako iisipin, di ba? Kaya-kaya na ni Kiarap. Yan guys, palusong na ito sa ahon doon. Pero lagi mo tingnan yung sasakyan ha. Baka mamaya may mga sasakyan na naka-stop or tumaob. May mga nangyayari yan eh. May tumataob ng sasakyan eh. Pero may ilaga naman siguro. Yan. Pag di may ilagan, mas bumper naman tayo. Oo, wasak pa, double dead yun. Kasi ba't siya doon nag-park eh? Oo nga eh. Nang nakahiga eh. Ayan, ibelo mo paahon yan eh. Tapos 3 lane na siya, dito ka sa right side. Ayan. Ito nga pala ang British Columbia, ang pinakamaraming dangerous highway dito sa Canada, British Columbia, dahil yung Ontario hindi naman nga siya ganun kapatag, kaya naman siya delikado dahil two-way traffic lang siya. Then sa Saskatchewan to Manitoba, Saskatchewan hanggang Alberta, patag lang, parang puro farm lang ang makikita nyo. Then pag ilagpas nyo ng Calgary and Edmonton papunta ng British Columbia, puro bundok na yung makikita nyo, puro ganito. Yan guys. Yan, kaya mas marami ang delikadong highway dito sa British Columbia. Ang pinaka most dangerous highway, hindi namin masyado nadadaanan ditong side yun. Then
Itong Okeala, one of the deadliest highway lang siya. Yan ito, sakto lang ito mga to. Pero may mga nadidisgrasya pero hindi malala. And sa winter, lahat to delikado. Sa summer lang naman. Sa summer kasi may kahit pa paano, may nauusukan ng gulong, may nauubusan ng preno, may nasusunugan ng truck, may nasusunugan ng trailer. Kaya siya tinawag na dangerous highway dahil marami aksidente, mapa-summer man or winter. Yan, banayad yan eh. Medyo sakupin mo tong white light. Yan. Taas yan guys, oh. Yan, bitawan mo na. Takbo ni Kiyaro ngayon, 120. Yan, tapos ride ka, 125 taas yan, oh. Yan. Kailangan dito, pag lulusong ka ng gano'n, kailangan yung gulong mo, sure na maganda, walang damage, at hindi put-put para hindi siya pumutok. Kahit ganong kabilis, kahit ganong kabigat yung karga namin, lumusong ng gano'n, hindi siya puputok. Yan. Tsaka delikado rin, may brake check dun eh. Bababa dito. Yung truck, ang bilis oh. May sa left side oh. Inunahan yung mga sasakyan, lulusong. Bali, delikado din yan. Ano dyan, dito sa kabila naman, magbabagal ka muna. Pag nandiyan ka na sa curve, doon mo bibitawan. Yan, yung curve na yan. Lalo na pag loaded tayo, pag doon tayo sa kabila. Kaya ang curve na yan, pag nandiyan na, bitawan mo na yan, dire-diretso yung paahon. Pero kung magbibitaw ka kasi doon pa magmumula, dalawang curve yan. May tumaob na rin dyan eh, dati. Dahil, maliit lang na curve no? Oo, maliit lang, pero yung, kaya naman siya tumataob kahit malaki yung curve niya. Dahil sa ano, yung bilis, sa sobrang bigat ng truck, tinutulak ng bigat yung truck, kaya kahit malaki yung curve niya, tumataob. Lalo na pag may mga kasabayan ka sasakyan, hindi mo masasakop yung mga linya na kailangan mong sagupin kapag nag-overshoot ka na. Yan, mataas din yan doon, pababa, may brake check. Nausukan na rin ako ng gulong dyan eh. Kasi lumulusong ako, kabisado ko na eh. 100 mula doon sa taas, pababa, loaded. Sabay construction pala dyan. Ay, usok ang gulong ko kaya. Binusinahan ko yung sasakyan eh. Nag-slow down eh. 80, 100, nasa 110 na ako. Hindi ko na mapreno ang bigat. Binusinahan ko na kaya yung ano, tapos sinilaw ko yung sasakyan. Sabi ko, hanip ka, huwag kang slow down. Bali, hindi ako nag-slow dyan sa construction, oh. Dinaanan ko ng ano, 150 nata yung construction. Ang daming tao. Sabi ko, hanip ang layo, dapat dun pala sa ibabaw sila naglagay eh. Binusinahan ko, buti nakita ko ng truck, oh. Ay, ng sasakyan, nag-iisa. Busina ako, tapos sinilawilawan ko. Gilid ka? Hindi, binilisan niya kasi 1 lane lang eh. Bali ang lane lang, nasa fast lane eh. Bali 1 lane lang, kung ano, durog yun. Dapat kasi may mga construction, andon, mataas yun eh, hanggang dun sa taas. Ang signboard nila nandito. Eh di, dun pa lang, nakabuelo ka na, pagbaba mo, construction pala, hindi mo malayan, delikado yun. Kaya ngayon, naging lesson ko, doon pa lang sa ibabaw, nag-i-slow down na ako. Hindi na ako nagmamabilis. Hanggang dito ako. Pag nandito sa huling curve, doon ako bumibitaw. Pag nakita ko na clear talaga. Kasi pag after curve nun, lulusong yun ng malalim, sabay aahon ng mataas. Para hindi lang ma-delay. Construction na, bali palusong yun eh. Yan, palusong. Buti yung mga vlogman nila, lalayo pa, no? Hindi nakabuelo si Kiara Puente. Durog yan. Kasi medyo palusong na to eh, tapos lulusong pa doon pababa. Eh, sarap mag-skating to, no? Snowboarding, bababa doon, no? Hindi pa rin siguro tapos yung construction na ginagawa dyan. Kasi may ginagawang construction dyan. Pinapalawak nila yung kalsada. Isa sa mga technique, lalo na pagpalusong at nasa traffic ka, yan, hindi na gumagamit ng preno. Engine brake lang, automatic siya pipreno, diba? Walang gamit na pa yan. Nasaan kamay? Kamay lang, sa manubela lang. Namin, nabubibilis, tapos mag-engine brake siya. Dahil yung engine brake niya namamatay sa 5 km/h, tapos mag-active siya ng 9, mag-active siya ng 8.
Yan o. Mag-active siya. Pag nag-active siya. Nine pala yan. 9 eh. Tapos bababa siya ulit ng 5. Bababa ulit siya ng 5, di na siya active. Ngayon, bibilis na naman. Ayan. Save yan sa brake line. Sa brake lining. Lalo na hindi ka maubusan. Lalo na pag palusong to yun. Bababa doon. Ayan, mag-i-save yung brake namin. Kasi para hindi rin kami maubusan ng brake pad. ng brake at yung hangin. Na hindi, dali. Wasak yan. Ang bigat pa naman namin, no? Yung marga namin, no? Taas yan. Wasak talaga yan. Wasak. Panigurado yun, sa likod natin panay brake yun, yung truck. Tutok ng tutok eh, no? Diyan na lang sa likod ng mga truck, oh. Ayan, sa likod ng Hindi umabante. Hindi umabante. Hindi. Sige, naman na lang sa... Yan, nandito kami sa brake check. Tatlong brake lang, okay na. Tapos ano ka na brake ka na. Yan. Tapos antay mo, i-idle mo para mag-build siya. Yan, dito ang unang brake check na kaya dito sa British Columbia. Yan, on duty brake check and load check. Yan, sisiyara muna ako. Sisiyara ko. Let's go. So yun guys, ito na. Start na kami. Yan, nag-move namin ni Kiarap. Galing dito sa may brake check. Yan. Bali malalim yan, nakasulat dun, no? Step grade. Yan, may mapa dun eh. Hindi ko alam kung ilan eh. Mag-hazard ka na dito. Nakailang gear ka? Naka-port. Yan, 4 mo lang. Tapos 4 high. 4 high mo. Yan. Tapos naka third gear. Third na engine brake yan. Bali ang gagawin mo na engine brake lang ang gagamitin mo dyan. So yun guys, itong lusungin na to mula dun sa brake check pababa dito sa Coquihalla Highway, 8% downgrade to. Nakalimutan ko kung ilang kilometro to, pero malayo-layo to eh. Mukhang may dyan, dumulas o bumangga dun o yan o. Kita ko, may bumangga. Ayan o, 500 runaway kapag naubusan ka ng brake. Bali, runaway mo na. Siraan yung truck o mukhang nag-overheat yun o. Hindi na kinaya pa ako no. Bali yan, bawasan mo dahil bumabagal ka. Parang yan ang gagawin mong technique. Engine brake lang para hindi ka na gumagamit ng preno. Yan. Bali, naka fourth gear lang sa kiarap na high. Bababa kami. Hanggang dun yan, bali mula doon, mag-i-slow down ka ng ganito kabagal hanggang doon sa lagpas ng tunnel na yon. Yun o, may tunnel doon na maikli lang. Bali, may curve doon eh. Kasi kapag hindi mo siya kinontrol, dudulas siya. Kaya sharp curve yun, pwede kang tumawag doon, or kung sakaling winter, pwede kang dumulas at madisgrasya ka dun sa part na yon. Nang lagpas dyan kasi sharp curve yun eh. Kung mabilis-bilis ka, ang lalim nito 8% to hanggang baba. Hanggang dun to, sa baba ng Hope. And yun na pala yung runaway. Yan, Yung runaway lane. Pag gusto mo na lumipad, yan, dyan, dire-diretso ka. Bilisan mo, tapos yan, lipad ka talaga. Oo nga eh, pag gusto mo dyan, akit ka dyan pataas yan. Yeah. Tapos meron pa doon, kunyari hindi ka pa naubusan ng brake dito. Doon, meron pang runaway doon, tapos meron pang runaway doon sa baba para in case kung ano mangyari sa inyo. Yan ang pinaka safest way na gagawin mo sa summer. Tapos pag winter, mas mabagal pa para mas safe siya. Mas mabagal pa, sabihin natin second gear. Tapos dahan-dahan ka dito kasi pag second gear, sabihin natin sobrang bagal na nun. Kung dumulas man yung truck, hindi ka ganun bibilis agad. Meron ka pong type na slow down ka hanggang pabilis ang pabilis. Hindi ka tulad nito, ganito. Mabilis ka, tapos bibilis ka ng bibilis agad. Hindi ka tulad pag sobrang bagal mo, matagal pa yung chance mong bumilis agad kasi malalim pa to. Pag ganyan doon, pababa o. Ayan, tapos sharp curve yun doon, sharp curve. Ayan o, runaway nga pala ulit guys. Pababa pa ganun. Pag hindi ka lumipad doon sa una, dito ka naman. Baka mas malakas yung lipad. Nakit ka doon, diretso ulit sa taas. Kung naubusan ka ng preno eh. Yan. Bali ito, summer summer na, yung gear na to, pang summer to.
Eh yung gear na pang winter, mas mabagal pa. Pero kahit pa paano, at least may idea ka na kung paano ginagawa to. Pero pag naramdaman mo na yung dulas, yon mas mabilis na. Kasi doon pa lang, bago tayo pumasok sa brake check, mararamdaman na natin yung dulas na kalsada. Ngayon, pag palusong tayo, mas babagalan pa natin yung paglusong natin para mas safe siya. Yan o, yan. So, bibilis po ng 1 kilometers na ron without brake. Para hindi ano lang, pitik lang kasi ano kaya yan, bumibilis naka 4th gear na siya. Tapos naka engine brake ng 3rd gear ng engine brake, pero umaangat pa rin siya, hindi siya kinakaya pa rin. Yung sinasabi kong curve, yun dun yung curve na yun. Yan. Kasi medyo mataas pa to eh. Ayun kapag nakasulat dun icy, wet, slow down. Kapag icy siya at basa, mag-slow down kasi madulas. Slippery yung mga curve na yan. Ayun yung tunnel Hello nga. Bababa namin ng brake check Bawal na kami ng signal. Love you. Bawal na kami ng signal. Automite Bridge. Tapos pag aakyat ka dito sa Breezy, kunyari tulog ako, lagi mo i-check yung temperature mo sa oil temperature tsaka yung water temperature mo. Kapag sobra na, pag malapit na at hindi pa rin bumababa, i-automatic mo na. Ito yung automatic. Bali hindi siya mamamatay. Tuloy-tuloy yung pan niya. Walang patayan yan. Bababa yan. Bababa. Pero ngayon palusong naman tayo. Yeah. Sa summer, umaangat siya na halos dumikit na sa pula. Parang overheat na kahit gumagana siya kasi namamatay siya automatic eh. Kaya gagawin mo, i-on mo siya para tuloy-tuloy. Ito nga pala yung tunnel sa Coquihalla Highway na pababa ng Hope, British Columbia papuntang Vancouver. Yan. Ito nga pala ang first time nag-iharap na makapunta dito. Yun, after isang buwan, naka-isang buwan ka na, no? Isang buwan na biyahe. Isang buwan na biyahe ni Kayarap, yan. Nandito siya nag-iharap. Ngayon, pwede ka na mag-build na speed. Bali, gear ka. Yan. Bali, wag mo nang i-low. Diretso high gear ka na agad. Yan. Pero yung sakto lang. Para, kasi ang ginagawa ko Kayarap, kailangan magkaroon siya ng connection sa truck. Tapos sa sarili niya, magkaroon sila ng chemistry. Maramdaman niya yung bilis ng truck. Yan, ma-feel niya. And magamay niya. Yan. Magamay niya yung bilis para hindi siya manibago kasi may mga tao na minsan hindi nila ma-feel yung bilis, nakakatakot. Minsan may mga bilis na nakakatakot sa pakiramdam. Minsan hindi ka komportable sa bilis. Ngayon, pag sinani mo yung sarili mo, magiging komportable ka. Magagamay mo yung takbo ng truck kahit sobrang bigat, kahit sobrang lalim. Yan. Ganun yan. Bali ito, lalo na pag summer, pwede ka pa tumakbo dito ng Banayad kahit 110, pero hindi na natin papabuti ng 110, kahit 105 lang. Basta Banayad yan hanggang palusong yan dun eh, Banayad eh. Pero sasabihin ko sa'yo mamaya kung kailan ka mag-slow down ulit, yung katulad ng ginawa natin kanina. Kasi pagdating dun sa baba, may sharp curve dun na 70 lang yung curve, yung ang safest na pagdaan dun, kailangan 70 km/h lang pa curve yun. Pero dito okay pa to. Yan nga pala yung Tarchin area. Pag bad weather, paakyat dyan magta-Tarchin. Kasi ito yung isang runaway pag ganyan. Palusong tayo ngayon guys. Malayo-layo pa to, hanggang dun to sa baba. Ayan si Kayarap. Nagana at least kaya-kaya naman na ni Kayarap. Kunting guide lang tapos perfect niya na. Dahil hindi na makabatos si Kayarap mag-drive, nakikinig naman talaga sa mga tinuturo ko. Ayan. Kasi kahit sabihin natin siya matanda, mas lang mga experience ko dito. Kaya
sinishare ko lang yung knowledge. So, hindi ko siya inayaan. Hindi ako tulad ng iba na bahala ka dyan. Experiencado ka na, kaya mo na yan. Dapat alam mo yan. Hindi ako ganun. Kahit experiencado siya, kahit mataas ang experience na isang tao sa akin, sinishare ko pa rin yung knowledge ko about dito kasi magkasama kami sa truck. Ayokong madisgrasya siya at madamay ako o kahit na sino makasama ko. Gusto ko kung madisgrasya man siya, siya lang, ganon. Huwag ako idadamay. Kaya kahit matanda na yung kasama ko, kahit experiencado na 30 years na ako, dito lang ako natuto sa Canada, isishare ko talaga yung nalalaman ko at yung diskarte ko kasi ayokong madamay kung in case na sumabla yung diskarte ng mga veterano, ayokong madamay kasi hindi sila dito nagsimula hindi sila talaga dito nag-drive kasi marami akong tinuruan na experiencado sa ibang lugar pero hindi dito sa Canada. Ngayon, tinuturo ko sa kanila kasi ayokong madamay kung sakaling sumablay, nagkamali sila ng tansya na hindi pala katulad to sa ibang lugar. Yun, ayokong madamay. Okay na yung safe. I-share ko ngayon. Safe than sorry. Bata pa ako sila, malalaki na experience sila, pwede na silang madali. Ito yung palatandaan, yung curve na to, tapos tulay. Pagka dito, yan, magbawa ka na, mag-slow down ka na. Yan, slow down ka na. Para hindi ka masyadong gumamit ng preno, dito pa lang mag-i-slow down na tayo. Kasi kung doon tayo mag-i-slow down, medyo malakas ang magiging preno na gagamitin mo. Anong gear ka na? Nasa 6. Siguro kahit mga 5th gear high. Nakakayanin na yan, 5th gear high. Yan, slow down na tayo dito pa lang. Kasi may malalim na palusong na yan dyan. Yan, palatandaan. Bali, yan ang safest way, lalo na bago pa si Kuya Rap. Kasi ako dito na ako nag-i-slow down kaya ko naman habulin yung gear. Bali, dito. Yan ang tamang, yung tinuturo ko sa kanya ngayon, para sa winter yun, pang winter. Dahil pa winter na. Kasi kung ituturo ko agad yung summer, kasi summer pwede kang mag-slow down dito malayo-layo pa ang summer, 6 months pa. Winter na, kasunod na ito. Winter na, baka 2 linggo na lang or 3 linggo na lang umulan na ng snow dito sa British Columbia. Yan o. Ito U-turn to, yung 5 seat na to U-turn. Kung sumobra ka sa pupunta mo, U-turn ka, balik ka dito. Ayan o. Ito malalim yan. Ayan o, 8% din. For 3 kilometers. 6% for 3 kilometer. Malayo-layo yan. Tapos, may sharp curve doon, 70 lang. Okay sana kung magaan lang kami ni Kiara, pwedeng magmabilis dahil magaan. Kaso hindi. Mabigat kami at B-train kami, 2 trailer B-train. Mas kahoy pa yung load. Oo, kahoy pa, mataas. Baka mamaya sumobra kami dun sa speed ng pa-curve, baka ilaing kami ng load patagilid, damay ang ibang mga sasakyan na gumagamit nitong kalsada na to. Ayan o, palusong yan guys. Nausukan na rin ako ng gulong dito dun sa baba. Dahil lalo na paggabi kasi mahilig kasi ako tumakbo ng gabi. Minsan hindi ko napapansin, nakakalimutan ko yung lugar na dito pala, delikado pala itong part na to, delikado, ganyan. Kaya minsan hindi may iwasan yun, nausukan ako ng gulong, kinakabahan ako dahil nakakalimutan ko, lalo na paggabi. Sa gabi kasi ako tumitira kahit single driver ako. Ano tayo, lights off. Lights off. Yan, sa lusong niya. Tapos sharp curve yun doon. Meron doon tulay, Kamusta naman nung pagdadrive? Wala, parang normal lang. Normal lang. So pa, ganyan yung truck ko. Wala Gingel lang Chill lang, no? Basic, no? Basic. Parang gingel lang, Ayun, masarap pag single trailer ka, lumulusong ka ng mabilis, umahong ka ng mabilis din. Ayun, no? Single trailer lang yun, no? Kaya mo, umahong na mabagal, naka-hazard.
taas to eh. Lalo na kapag pabalik kami, umaahon lang kami ng 20 km per hour, 20 to 25 km per hour. Pagdating dun sa kalagitnaan na ahon, sobrang bagal. Kaya nakaka-boring mag-hila ng B-Drive pag dito ko sa British Columbia. At sa British Columbia, hihina ang miles mo. Pag per miles ka, talagang asahan mo na yung miles mo mabibitin at mabibitin dahil hindi ka makatakbo na mabilis, hindi ka makalayo agad dahil puro ahon at lusong. Kaya mas maganda yung biyaheng Toronto to Alberta, Alberta, Toronto, gano'n lang pabalik kasi puro patag yan eh. Hindi ka tulad dito, ito palusong, mabagal, pahon, mabagal. MT, mabagal o B3? Hindi, loaded yan ng bakal, kaya mabagal. Ayun o. Maliit lang yung load niya, pero oo, yan. bagal pa rin. Bagal na namin niya, oh. Mas mabilis pa ito kung tumatakbo ko dyan, eh. Yan ang problema dito. Aahon ka mabagal, lulusong ka ng mabagal. Kaya yung miles mo, mabibitin ng mabibitin. Maganda dito kung per hour ka. Tulad ni Kiara, per hour siya. Diba? Yun, okay. Ito yung 70? Yan yung curve na 70. Hindi, meron pa doon. Sharp curve yan, tapos meron pa doon. Yung 70 curve lang. Bali, pinapapamilyarize ko muna kay Gerab yung kalsada para alam niya na kung saan yung curve, saan yung hindi. Yan, pwede ka na dito, magbitaw. Pero huwag mong papalagpasin ng 70 kasi magsha-sharp curve pa eh. Huwag ka lang magsisimulang mabilis dun sa taas kasi mahihirapan ka mag-slow down dito sa curve na to. Kasi mamaya bigla na tumahog tayo eh. Ayan yung curve na yan. Delikado yan. Sige, i-ano mo na yan, i-maintain mo na yan kasi pwede kang lumiko doon ng 80 or yan 80. Basta banayad lang yung ano mo ha. Smooth lang yung pag-curve mo ng mga manubela mo kasi kung hindi, katulad na iba na magalaw sa manubela, ay, tawag talaga tayo. Ayan o. Pwede ka na magbitaw dito, basta yan, bitawan ka na, mag-gear up ka na. Yan. Yan yung curve na yan, pwede ka na mabilis niyan. Tapos chill muna tayo. Paano pa? Hindi ka pa gaano ka i-feel mo lang, i-familiarize mo lang, i-feel mo yung mga curve. Yan. Ay, basic lang pala yung curve. Hindi, basic siya kung ano mo, pero kung mabilis ka, lalo na sa B-train, baka madali tayo. Basic lang pala ito eh. Yeah. Ayan na, nandito na kami sa baba. Ayan, sa baba na kami. Bali ngayon, medyo familiarize na sige, lalo na umaga kami dumaan. Maganda talaga pag umaga dumaan dito kasi makakabisado agad. Kaya nabuti na lang na timing yung oras niya pang umaga. Ayun, basic no? Kaya nga eh, dapat nga 120 pag yun, kayang-kaya pa eh. Kaya na. Ayan guys. Gusto ko mag-permise ako pag solo na ako. Dito sa British Columbia. Trot no? Oo. Basic, tas B-train pa. Dalawa yung kalsada dito sa British Columbia, itong Highway 1. Tatlo pala, meron dong highway pero hindi namin dinadaanan yun kasi delikado yun. Tapos merong Highway 16 yung ditong side. Yung Highway 16 sa baba ng bundok. Ito, sa taas ng bundok ang daan. Shortcut to eh. Mas malapit to kaysa dun sa kabila kasi yung kabila yung sa baba ng bundok yung Highway 16 sa gilid lang siya dadaan ng bundok. Ano kasi yun, tawag dito malayo. Ayun ay slow down, sabi naman. Yan, slow down na dahil construction siya. 70 lang, ayan, sabi yan. Ang bilis niyo. Huli. Sana may pulis eh, no? Ayan, nandito na kami sa patag ni Gerab. Yan. Ito na ang baba ng British Columbia. Yan, nasa baba na kami. Dire-diretso na to hanggang Chilliwack, Surrey, Langley, Vancouver, Richmond. Yan. Yan guys, ano masasabi mo sa highway na to? Di naman pala deadliest, fake yung news nila. Sabi nila, deadly. one of the deadliest. Pero hindi pala.
Safe test pala, safest. Yan. Yes. Deadliest lang siya kung hindi ka safe. Oo, deadly siya kapag hindi ka safety driver. Yung hindi ka defensive pa, defensive. Yun lang. Kasi yung mga driver dito sa Canada, hindi defensive driver, kaya deadly sa kanila to. Kasi kung anong speed limit, sinusunod talaga nila. 120 din yung takbo. Kahit mo 120. Kahit yung mga trailer na iba, alam na nga nilang delikado, tatakbo pa sila ng mabilis. Eh di ngayon, pag sumabla yung preno nila, umusok, nag-fade yung brake nila, dali sila, di ba? Kaya deadliest. Pero kung safety driver ka, yan, basic lang. Oo, basic lang oh. Kaya wala pang Pilipino didisgrasya dito kasi defensive kami. Lahat puro Canadian o kaya dingin. Next. Ayun, magaganda rin yung mga tubig dito. Ayan. Magandang pasyalan to. Maganda dito sa British Columbia. Mag-hike, mag-camp, and mag-adventure, mag-hunting. Yan, nandito na lahat. And yan yung traffic. Isa sa pinaka-traffic na lugar tong Vancouver, yung pupuntahan namin. Isa sa pinaka-traffic. Una, Toronto. Pangalawa, Vancouver. Ayun, deadly yung traffic talaga. Nakakapagod. Mamatay ka sa pagod. Okay. So ayun guys, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo pagsama sa amin sa biyahe namin. Lalo na sa pagsama nyo kay Kuya Rap sa unang biyahe niya ng Vancouver. Yun, sa mga aunin. Yun ang unang-unang brake check niya na pinuntahan. Dahil yung mga nauna, ako ang nag-drive oras ngayon eh. Yun naman pwede na ako mag-drive ng oras niya. Kaya oras niya, meron pa siyang 10 hours. So yun guys, let's go, peace out. Ano mo, shoutout ka? Shoutout nga pala sa lahat ng subscriber ko. Happy 10K sa Facebook. Hindi pala subscriber, followers. Yun, you don't forget to follow Stay Positive sa kanyang Facebook page. Yun. May makikita kayong walang kabuluhang mga video. Lulupit na may tunnel dun. Hindi lang mo binutas. Gawin nila ano yun. Bago yun tunnel dun. Minahan. Yan, lagi nyo makikita dun si Stay Positive na naka-live sa kanyang may shoutout kayo. And minsan kasama ako dun sa live niya, may shoutout ko ngayon. Ngayon dito sa Facebook, sa YouTube ko, hindi ako makapag-shoutout kasi medyo tinatamad tayo mag-vlog. So yun guys, see you on next vlog. Goodbye, peace out.